Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po alamin natin verb versus phrasal verb. Okay po, bali ang ituturo ko po sa inyo ay kung paano nyo malalaman na sa inyong mensahe ang ginagamit nyo po ay tinatawag na verb o kaya phrasal verb. Okay po? Bali, dito po muna tayo sa ating halimbawa para mas maintindihan nyo. Kalimitan po kasi pag sinabi nating verb, ibig sabihin isang salita lang. Okay? Isang salita lang. Okay? Pero meron tayong exception at mamaya ibibigay ko sa inyo kung ano yung exception na yon. Okay? So, ito po yung ating halimbawa. You turn, lumiko ka. Ang verb po, isang action na salita na sinasabi niya o ipinapahayag niya kung anong ginagawa ng ating pinag-uusapan. At kung mapapansin nyo, dito sa lumiko ka, you turn. Itong lumiko, yan yung ginagawa ng ating pinag-uusapan. Kaya yan ang senyales na yung lumiko, yan yung ating verb. At kung mapapansin nyo, yung lumiko ay solo lang o nag-iisa lang na salita na wala siyang katulong na iba para makapagbigay ng iba pang ideya sa kanyang ginagawang aksyon. Okay po? Ngayon naman, ituro ko sa inyo yung phrasal verb. Okay? Ang phrasal verb po kasi, grupo ng mga salita yan na nagtutulungan para makabuo ng isang ideya kung paano gagawin yung aksyon. Okay? Ito po yung halimbawa, you turn right. Yung grupo ng mga salita na magtutulungan ay itong turn at saka right. Itong lumiko at itong sa kanan. Lumiko sa kanan. Kung mapapansin nyo, tinutulungan nitong sa kanan na salita o right kung saan tayo liliko. Diba? Kaya ibig lang sabihin, magkapareha sila o magka-partner. Itong grupo ng mga salita na ito, itong lumiko at saka sa kanan. Itong turn at right kasi nagtutulungan sila para makapagbigay ng lubos na ideya o detalyadong ideya kung paano gagawin yung aksyon. Di ba po ba? Kapag ganun po ang sitwasyon ng mga grupo ng mga salita, tinatawag natin silang phrasal verb. Bali, ang phrasal, ibig sabihin niyan, grupo ng mga salita. Okay? Na nagtutulungan para makabuo ng isang ideya. Yung verb natin dyan, ang ibig lang sabihin dyan ng verb, siya yung punong salita. Okay? Ibig sabihin ng punong salita, siya yung pinaka nagbibigay ng tamang ideya doon sa grupo ng mga salita. Kasi kung mapapansin nyo, itong sa kanan, suporta lang siya. Taga-suporta lang po siya doon sa ating verb o action na salita kung saan po liliko, kung mapapansin nyo. Kaya ang pinakapunong salita natin dito ay itong lumiko. Okay? Kaya phrasal verb ang tawag po dyan sa grupo ng mga salita. Okay? Kaya ibig ko lang sabihin, ang phrasal verb po ay binubuo ng punong salita kung saan ay isang aksyon o isang verb. At yan nga po yung lumiko at yung taga-suporta na iba pang salita katulad nitong sa kanan. Okay? Yan po ang phrasal verb. Okay? So, ang ibig lang sabihin niyan, kung sa palagay mo na yung verb natin ay hindi kakayanin na maibigay yung kumpletong ideya, kakailanganin natin gumamit ng phrasal verb katulad po nitong lumiko ka sa kanan. Kung gusto mong lumiko ka sa kanan, kung maraming option, meron kasing kunwari papunta tayo sa crossing, gusto mong lumiko sa kanan, para masabi mo ng detalyado, kailangan natin ng tinatawag na phrasal verb. Pero kung isa lang naman po ang lilikuan, edi sasabihin mo lang itong verb. Hindi mo na kailangan yung phrasal verb. 'Di ba?
Ngayon naman po, ituro ko sa inyo yung pagdetermina kung aling grupo ng mga salita ang phrasal verb sa ating mensahe. Okay po? Okay, dito po tayo sa medyo nakakalito, dito sa tatlong salita, kung saan ay binubuo ng verb, adverb, adverb. Bali, ang adverb po, di ba kasasabi ko lang, siya ay may karapatan para ilarawan ang verb. Siya lang ang may karapatan. Okay? Para maglarawan ng verb. Para masabi niya kung paano dapat isasagawa yung aksyon. Di ba po ba? Pero, ang adverb po ay meron ding karapatan na ilarawan ang kanyang sarili. So, ang ibig sabihin, ang adverb may karapatan na ilarawan ang kapwa adverb. Okay? Ngayon, para malaman natin na yung dalawang salita ay kabilang sa phrasal verb, dapat yung adverb po natin ay malaman natin kung ang kanyang tinutukoy ng derechahan ay yung verb. At kung derechahan po yung pagtukoy niya doon sa verb, yun po yung kasama sa ating phrasal verb na adverb. Okay? Ito po ang halimbawa. Turn right here. Lumiko ka dito sa kanan. Kung mapapansin nyo, itong sa kanan, talagang direktahan niyang tinutukoy o itinuturo doon sa action kung paano liliko. Okay? Kaya itong sa kanan at itong lumiko, siya ang bumubuo sa phrasal verb. Okay? Samantala itong here, kung saan ay ang Tagalog ay dito, ang kanya namang tinutukoy ng direktahan o inilalarawan ng direktahan ay itong kanan. Okay? Hindi po itong aksyon natin, kundi ang kanyang inilalarawan dito ay itong kanan. Dito sa kanan. Okay? Kaya ibig sabihin, itong here na adverb na nasa huli, hindi po siya kasama sa phrasal verb natin, kundi ito lang dalawa, itong turn at saka right. Kung saan itong right, tinutukoy niya o itinuturo niya ng direktahan yung ating aksyon. Kasi itong here natin, ang tinuturo niya na direktahan ay itong right. Okay? So, ito lang pong dalawa ang dapat kasama sa phrasal verb na tinatawag. Okay? At kung mapapansin nyo, ang tinutukoy po nitong here ay itong right, hindi naman po yung verb. Kaya wala siyang karapatan na makasama doon sa tinatawag na phrasal verb. Okay? Pero, kaya ako inilagay din po ito para malaman nyo yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita pag gumagamit tayo ng phrasal verb. Maaari po tayong gumamit ng, maaaring iposisyon natin sa umpisa ay itong verb, sumunod ay adverb, tapos sumunod ay adverb uli. Okay? Makikitandaan na po. Okay? Para hindi kayo malito sa tamang pagkasunod-sunod ng mga salita sa English. Dito, alamin naman po natin kung alin dyan ang phrasal verb sa grupo ng mga salitang ito. Ibibigay ko na agad itong turn at saka right. Lumiko sa kanan. Itong at the traffic light, yan ay ang kanyang tinutukoy ng direktahan o inilalarawan ng direktahan ay itong right. Itong sa kanan. Tingnan nyo. Sa kanan sa may traffic light. Itong sa may traffic light, ito po yung at the traffic light. Kung saan ay tinatawag na prepositional phrase pero ginamit natin bilang adverb. Kaya ginamit nating adverb itong prepositional phrase kasi ang tinutukoy niya ay isang adverb. Okay? Tandaan nyo yan. So, itong prepositional phrase natin na ginamit nating adverb, siya ay, ang inilalarawan niya ay isang adverb. At hindi po itong ating action na salita na verb. Kaya hindi siya kasama sa ating phrasal verb. Okay? Itong right, kasama sa ating phrasal verb kasi ang tinutukoy niya ng direktahan ay itong ating aksyon na salita. Okay? Kaya naman, balik tayo sa tamang pagkasunod-sunod ng mga salita, maaari din po tayong gumamit ng
Maaari din po ang ating position ay ang una ay verb, sumunod ay adverb, sumunod ay prepositional phrase na ginamit bilang isang adverb. Okay? Okay po, dito naman po tayo sa sumunod. Turn on the switch. Alin po dyan phrasal verb? Ang phrasal verb po dyan ay itong turn at saka on. Kasi syempre, itong turn, automatic yan kasi verb yan, di ba? Kaya nga phrasal verb kasama yung verb. Yung on, ibig sabihin niyan, siya yung tagasabi doon sa aksyon kung paano isasagawa. At yun nga po ay bubuhayin natin. Meron tayong bubuhayin. Kaya itong salitang bubuhayin, yan ang ibig sabihin niyan ay turn on. Okay? Ngayon, kung may nagtatanong dyan, ano naman po itong the switch? Para saan naman po yan? Ito namang the switch, kinukumpleto niya yung ating salitang on. Kung alin ang bubuhayin. At kung mapapansin nyo, itong switch, hindi niya tinutukoy ng direktahan yung ating aksyon. At ang tumutukoy lang kasi ng direktahan sa ating aksyon ay itong on. Kasi ginamit natin bilang adverb. Kung saan ay ang adverb lang ang may karapatan para maglarawan ng direktahan sa ating verb. Okay? Kaya naman, itong the switch, hindi kasama sa ating phrasal verb. Kasi ang direktahan niyang tinutukoy o kinukumpleto ang ideya ay itong ating on. Okay? Ngayon, ang gusto ko lang ibigay sa inyong ideya, ito pong ating salitang on ay ang original na uri po niya sa English grammar ay tinatawag na preposition. Pero maaari din po natin siya gamitin bilang isang adverb, katulad ng kabibigay ko lang, na ginawa nating pantukoy sa ating verb. Okay? So, kung ang pinag-uusapan natin ay itong turn on, yung on natin, ginamit nating adverb. Kapag ang pinag-uusapan naman natin na itong on the switch, yung on naman ay ginamit natin bilang preposition. Okay po? Kaya, ibig sabihin, you turn on the switch, buhayin mo ang switch. Okay? Okay, ngayon, ipakita ko pa sa inyo yung iba pang pagkakaiba ng verb at phrasal verb. Bali, ang verb po kasi, di ba isang salita lang yan? Kaya, ibig sabihin, para maibigay mo ng lubos o maibigay mo yung detalyadong ideya, dapat talagang ang gagamitin nating salita ay isang saktong salita. Katulad nito, she minimized the volume of the radio. Hininaan niya ang radyo. Kung mapapansin nyo, yung minimize dyan, hininaan. Yan yung saktong salita. Samantala sa phrasal verb, kailangan niya pa ng ibang salita para masabi niya yung hininaan. Katulad nito, she turned the radio down. Turned down, yan ang ibig sabihin niyan ng eksakto ay hininaan. Kung mapapansin nyo, dalawa. Kinakailangan natin ng dalawa. Okay? Kaya ibig lang sabihin niyan, guys, ang kinagandaan sa phrasal verb, kasi magkakaroon ka pa ng iba pang option. Kung hindi mo, kunwari, nakalimutan mo yung salitang minimize para sa hininaan, pero alam mo naman yung salitang turn down, edi meron kang magagamit para masabi mo yung ideya mo na sa tamang pamamaraan pa rin. Di ba po ba? Marami kang option. At gusto kong magdagdag ng ideya na yung ating phrasal verb, may iba-ibang ibig sabihin yan. Hindi lang iisa. Katulad po nito, she turned down the illegal project. Yung turn down natin dyan, inayawan naman, hindi na hininaan. Dumidepende yan sa ginagawa nating mensahe. Okay? So, dito naman, kung gusto mong gawing verb po ito, hindi phrasal verb, yung isang verb, isang salita lang, ang gagawin natin para sa, ang itutumbas natin sa inayawan ay itong rejected. She rejected the illegal project. Inayawan niya ang illegal na proyekto. Okay? At dagdag kaalaman lang po, ang ating phrasal verb, maaari din po magkahiwalay, hindi lagi magkadikit. Katulad nito, yung turned at saka down, pinaggigitnaan ng object. Kung mapapansin nyo, dito naman, magkasama. Pwede po yun. Okay?
So guys, maraming salamat po sa mga nanood, lalong-lalo na sa mga nagsasubscribe, nagla-like, nag-share ng ating channel para tulungan ng ating channel at yung ibang gustong matuto. Kasi pag nag-share, isineshare nyo po, nakikita rin po ng iba, makakatulong din po tayo sa iba. At sana tandaan nyo po itong itinuturo ko sa inyo, napaka-importante. So maraming salamat po, sana ayos po kayo lahat dyan. Good day po muli sa inyong lahat.